Amen, Mika. Thank you very much. Praise the Lord. Yeah, God bless you, Mika. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ako po ay nagaya sa inyo sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 18. Acts chapter 18. The title of this message is Priscilla, the Gifted Wife. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog, mga gawa, Kapitulo 18, talata pong 18 hanggang 19. Ito po ang mga salita ng Panginoon. Pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Corinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpagupit siya ng buhok sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Sumakay siya sa barkong papuntang Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa at siya'y pumasok sa mga sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita, tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na lagi po naming gabay at liwanag at kalakasan. Dalangin po namin naman na ang mga salita mo ngayong umaga ay magbigay sa amin ng inspirasyon at ng encouragement and challenge to be the best that we can be. We thank you that your Holy Spirit is here to speak to us, to guide us. Give us an open heart and open mind, we pray. In Jesus' name, amen and amen. Habang pinagpe-pray ko po kanina si Dayan sa kanyang birthday, I hope si Dayan ay nanonood this morning. Nag-flashback lang po sa aking mind nung pong tayo po ay nasa garahe pa ni Ate Silang. Si Dayan po ay laging nakaupo on this side, laging nasa likod. Yan si Dayan. Doon siya laging nakaupo. Very friendly, very nice. Kung nakita niyo po Sister Mercy, parang na rin nakita si Dayan. Pareho naman silang maganda. Yan. Isa pa hong lagi ko naaalala ko noong panahon ng garahe ni Ate Silang ay si Bernadette. Masipag din po niyang magsimba. Kasing ganda din po siya ni Sister Cecil. Ayan, nandiyan naman Sister Cecil. Wala naman siya ibang kukuhanan ng ganda kundi si Sister Cecil. And now they are both wives. Mga misis na po sila. And hindi ko lang nakakausap masyado si Ariel, pero I think si Ariel was very happy na ang napangasawa niya ay si Dayan. Eh si Miles, I'm sure si Miles very happy na ang napangasawa niya ay si Bernadette. Di ba na Miles, no? Pero you can never imagine kung sino ba ang mapapangasawa mo in the future. Isa pa pong masipag sa gawain natin palagi ay buti nandito, si Bless. Masipag po yan sa gawain. Kita yan po yung dating nagbibilang na kasamahan ni Sister Jojo. And then, nag-asawa po siya. At hindi naman nagkamali si Migs ng pagpili, no Migs? Hindi naman nagkamali si Migs ng pagpili because si Bless is a very faithful, loving, hardworking wife. Alam niyo po, si Bless ay accountant, tama, no? Na talagang, pero alang-alang sa pamilya, alang-alang kay Migs, alang-alang sa mga anak, sinacrifice niya yung kanyang napakagandang career so that she can raise her family. Kaya po yung pong mga kapatiran natin na pinagpala ng Diyos, ng beautiful, hardworking, gifted wife. Ito pong mensaheng ito ay para sa lahat ng ating mga kababaihan, mga kabataan. At ito po'y para kay Sister Presi na nasa Canada. At kay Sister Ate Silang na nasa heaven. Yung mga kapangalan na si Priscilla Ate Silang at Priscilla Ate Presi sa Canada.
Now, alam niyo po, ito pong si Priscilla ay mababasa niyo sa Bible in only 6 different passages. 6 lang pong passages ang nagme-mention sa pangalan ni Priscilla. 4 po doon, ang banggit ay laging Priscilla and Aquila. Lagi inuuna yung misis. Para po bang si Puring at si Mando. Hindi si Mando at si Puring. Bakit kaya ganun mo? Ano? Si Puring at si Mando. Para atang mas gifted si Puring kaysa kay Mando. Pagka ganun ang banggit. Si Puring at si Mando. Madalang po yung si Aquila at Priscilla. Laging si Priscilla at si Aquila. It shows you something about the giftedness of this wife, Priscilla. Andiyan naman si Joy sa taas. Kaya ko po nabanggit itong ating mga young mothers na nare-recall ko lang, nagre-reminisce lang ako way back many years when I was looking at Diane doon kay Ate Silang na garahe at si Bernadette at si Bless. Kasi po ngayon, ibang generation naman ang ating tinitingnan. Yung generation ni Riza, yan. Yung generation ni Joyce, at ni Pauline, kung nandun, at ni Patty, yan naman ang ating mga young girls na ini-imagine natin, sino kaya ang mapapangasawa ni Riza? O ni Joyce? O ni Patty? Ayan. Saka na si Sofia, bata pa si Sofia eh. Hindi pa, matagal pa, oo, matagal pa. In fact, sinabihan na ako ni Aaron eh, o pastor, pag nagdibo si Sofia, saka si Solen, matagal pa si Sansa, matagal pa talaga. Sana nakakatayo pa kami ni Chairman. Mabilis lang po ang panahon, but you can imagine these young people. Yung anak ni Bernadette na si Nika. Mali. Si Nika yung kumanta, beautiful girl, beautiful voice. Yan, sila, ano nga ba yung pangalan, ma'am, ni anak ni Bernadette? Dalawa yun eh. Sophia din, tama. Beautiful girls. So, napaka-critical yung pong pagpili ng mapapangasawa. And I hope to God that this early in your life, you are already praying to God to guide you and to lead you in your choice. Dito po sa aklat po ng Acts chapter 18, binigyan po tayo ng ilang glimpses sa buhay nitong si Aquila and si Priscilla. Simulan po natin, Ate Joyce, dyan sa 18, 1, 2, and 3. I will read for you. Acts 18, beginning with verse 1. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas o Athens and went to Corinth. I'll read in English. Continue. Verse 2. There he became acquainted with a Jew named Aquila. So Aquila is Jew. Hudyo siya. Born in Pontus. Who recently arrived from Italy with his wife, Priscilla. Now, si Priscilla po ay Italian. Roman citizen. Si Aquila po ay Jew. So, mixed marriage. Umalis po sila sa Rome because pinalayas ni Claudius Caesar ang mga Jew sa Rome in AD 49. So they left at they went to Corinth. Doon po sila nagpunta. Doon nila na-meet si Apostle Paul, verse 3. Paul lived and worked with them for they were tent makers just as he was. So, si Apostle Pablo po ay tent maker by profession. Siya po ay Pharisee at the same time tent maker. Nagagawa ng tolda. Yun po ang kanilang kabuhayan. Dahil po naging Christian si Apostle Paul, nagmi-mission siya, naging missionary. Nagpunta po siya ng Corinth. Na-meet niya itong dalawa na galing naman ng Rome. Kaya po sila, nagkaroon ng friendship, pare-pareho silang mga tent makers. In fact, nagstay po si Apostle Paul dun mismo sa bahay ni Aquila and Priscilla. And ang sabi po dito sa Tagalog, sila po ay magkakasamang gumagawa ng tolda.
So they joined together. They joined together. Ano po ang purpose ni Paul? Bakit siya gumagawa ng tolda? Para po hindi na niya hingin yung kanyang pangangailangan sa kapatiran. Ang tawag po doon sa modern term ay mga tent makers. Ganun din po, tent makers. I am a tent maker. Chairman, our Pastor Armando Santos is a tent maker. What do you mean? Kami po yung mga pastor na nagtatrabaho. Hindi po kami umaasa totally sa suporta ng simbahan. Sa Canada po, marami ako mga kaibigan doon, sila po ay tent makers din. By vocational pastors. By vocational, meaning two professions. During the week, sila po ay nagtatrabaho, and on weekends, sila po ay nagpapastor. That's the only way many Filipino pastors survive in Canada. Pati po si Pastor Eli, kung nanonood po si Pastor Eli, siya po ay nagtatrabaho din sa Canada at nagpapastor. Hindi ko po alam kung siya po ay nag-retired na ngayon. Pero po nung ako'y nagpunta doon, sinasama pa niya ako sa kanyang clinic. Siya po ay nag-ECG sa isang sa kanyang, meron pong doktor na Canadian, siya po yung taga-ECG. At yun ang kanyang ginagawa. So siya po ay medtech. Ito pong si Pastor Eli ay medtech at nagkakwentuhan po sila ng wife ko na sa kanilang mga trabaho. Dati din po nagtrabaho kasi si Pastor Eli sa Philippine Heart Center and my wife ay nag-training sa Philippine Heart Center. So marami pong mga pastor na they work so they can serve the church without becoming a burden to the church. Kasi po kung kami ni Pastor Armando Santos ay full-time, it will be a big stress sa simbahan sapagkat you need to provide a lot of money to support the family of the pastors. At ang sabi ni Apostle Paul, I do not want to be a burden to you, so I work with my hands. Yun po ang sabi ni Apostle Paul. Mahal namin ang gawain ng Diyos. Mahal namin ang church. Mahal namin ang mga miyembro at ayaw namin maging burden sa inyo, so we work. At doon po nila na-meet itong si Priscilla at si Aquila at pare-pareho po silang nagtrabaho. Sila'y nagtrabahong kasama nila. Verse 3. At sila'y manggagawa ng tolda tulad niya at siya ay nakitira sa kanila at sila'y nagtrabahong kasama nila. So magkakasama silang gumagawa ng tolda. Hindi po beautiful. But the beautiful thing is, hindi po binabanggit dito kung believer na si Aquila at Priscilla nung nanggaling sila sa Rome. But definitely, nung na-meet nila si Apostle Paul, sila pong mag-asawa ay na-disciple o i-disciple ni Apostle Paul mismo. Yun po ang napakagandang example ni Apostle Paul when it comes to discipleship making. Discipleship making, mga kapatid, is you disciple people where they are. So in this case, sila po'y together in their business at dinidisciple niya si Priscilla and Aquila habang sila'y nagtatrabaho. Kaya nga po yun po ang magandang approach sa discipleship. I-disciple mo yung kasama mo sa opisina, o i-disciple mo yung kasama mo sa school, o i-disciple mo yung iyong kapitbahay, yung iyong friend, kasi meron kayong common contact na. Magkasama kayo sa trabaho, magkasama kayo sa school, magkasama kayo sa neighborhood, best friend kayo. So, it's easy to disciple someone you work with or you live with. Tingnan po natin yun, magandang halimbawa po yun ng discipleship. At ito pong discipleship na ginanap ni Apostle Paul kay Priscilla and Aquila ay naging daan upang sila ay maging committed servant of the Lord. Na nung si Apostle Paul ay kailangang pumunta ng Epeso is sorry po. Isinama niya si Priscilla and Aquila. Isinama niya. And let me tell you, nung isinama niya, pasensya na po kung ako'y inuubo, kasi po inuubo talaga ako. In fact, umiinom po ako ng gamot na
antibiotics for isang linggo na sa ubo at ambroxol sa ubo. Kaya inuubo po talaga ako. Ang wife ko po, nahawa ko. Nag-antibiotics din siya. Kaya po pag kayo po yung nag-asawa, talaga po namang share kayo sa hirap at ginawa. Share kayo sa sakit, share kayo sa lahat. Kaya pasensya na po kayo kung ako inuubo po talaga ako. Yan. Anyway, so, na-disciple ni Apostle Paul si Priscilla and Aquila, and when the right time comes, isinama na niya sa ministry, isinama niya sa missions. I like that. And there was a time, ayan, sabi dyan, then he set sail for Syria, taking Priscilla and Aquila with him. At ang sabi po dito, iniwanan niya, verse 19, they stopped first at the port of Ephesus where Paul left the others behind. Yon. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo yung dalawa. Ayun, talagang very clear. Iniwan niya yung mag-asawa sa Efeso. At si Pablo po ay nagpatuloy papuntang Syria. Doon po talaga siya pupunta eh. Now, habang si Priscilla and Aquila ay nasa Efeso, sila po ay tent maker pa din. At the same time, nagmi-ministry sa mga taga-Ephesus. Isang araw, may napadaan doon na ang pangalan ay Apollos. Verse 26. Puntahan natin yung 26. Sa verse 26, ang sabi po dyan, when Priscilla, again, inuuna palagi si Priscilla, ma'am. Inuuna siya palagi. That is unusual naman kasi in the culture of the Jew, laging dapat nauuna yung asawang lalaki. Kasi siya ang head of the family. Laging siya. Pero in this case, laging inuuna yan si Priscilla. Priscilla and Aquila heard him preaching boldly in the synagogue. They took him aside and explained the way of God more accurately. So mga kapatid, kung paanong dinisciple ni Paul si Priscilla and Aquila, in this case, in Ephesus, ito namang si Priscilla and Aquila ang nagdi-disciple kay Apollos. Si Apollos po ay mighty preacher. Mighty preacher. In fact, binanggit ni Pablo si Apollos in many different places at sinasabi niya, sino ang kay Apollos, sino ang kay Pedro, sino ang kay Pablo. In other words, ipinapakitan ni Pablo itong prominent talent and ability ni Apollos. Pero matanong nyo, sino ang nagturo kay Apollos ng salita ng Diyos? Sino ang nag-disciple kay Apollos sa pagiging minister? Ito pong mag-asawa, si Priscilla and Aquila. Napakagaling. At alam niyo po ba na binabanggit din sa Bible kung saan si Priscilla and Aquila ay nagtayo ng tinatawag na house churches. House churches. Basahin po natin yan dito sa may 1 Corinthians 16. I'm sorry, that's Romans 16. Meron din sa 1 Corinthians, Joyce, ano mo dyan? Hindi ko pala na, Phoebe, 3. Romans 16:3, thank you. Give my greetings to Priscilla. Inuna naman si Priscilla. Inuuna talaga siya. Give my greetings to Priscilla and Aquila, my co-workers in the ministry of Christ Jesus. So yun po ang kanyang tawag sa dalawa yan. Co-worker ko yung mga yan. Co-worker ko sila. Verse 4. Verse 4. In fact, they once risked their lives for me. Ganon po mga kapatid, kaloyal itong si Priscilla and Aquila kay Paul. They risked their lives for me. And I am thankful to them. So are all. All. Kasi kasama niya sa Corinth, kasama niya sa Ephesus, kasama niya sa Rome. Talaga pong binitbit niya itong si Priscilla and Aquila sa kanyang mga missions. Next verse.
Yeah. Give my greetings to the church. Ayun pa. Also give my greetings to the church that meets in their home. Meron pong church na in-establish si Priscilla and Aquila mismong sa bahay niya. Hindi lamang po sa Rome, kundi sa Ephesus, ginagamit ni Priscilla and Aquila ang bahay nila sa gawain ng Panginoon. And let me tell you mga kapatid, I can relate to that 100%. Sapagkat nung kami po ay naging Christian, buong family po kami naging Christian, my father and I ay sabay binaptized sa ilog ng Cabiao River. Pareho kami nabaptized. Together with my sisters. I have 5 sisters. I'm the only brother. So, kami po ng 5 sisters ko and myself and my father, sabay-sabay kaming nabaptized. October 24, 1982. Hindi pa pinapanganak si Bernadette. Tama ba ako, Bernadette? Oo. Ang hindi po namin kasama sa baptism, ang nanay ko. Kasi po ang nanay ko, matagal siyang nakakawala doon sa kanyang pananampalataya. Last na siya, kahuli-hulihan siya, sumama sa amin, my mother. But now my mother is very faithful member of the church. Hindi po yan nawawala sa church, my mother. So, nung maging Christian po ang tatay ko, at kami magkakapatid, inopen po ng tatay ko yung aming bahay na mag-Bible study. So yung pong aming pastor, coming from San Isidro, Nueva Ecija, pupunta sa amin, una Bible study lang. After a while, sabi ni pastor, mag-start na tayo ng gawain dito. Kasi before, pupunta pa kami ng San Isidro, pag Sunday ng umaga, pupunta kami doon, naka-tricycle kami. Ang layo po kaya noon, next town eh. Sabi niya, hindi, mag-start na tayo ng church sa bahay nyo. So, sa umaga, doon sila sa San Isidro, sa hapon doon sa bahay namin. At dumami na po kami sa bahay namin. Hapon po ang service namin sa bahay namin. Nakuha namin lahat ng mga kapitbahay, nakuha namin mga kamag-anak namin. So marami po doon, mga Mercado family, Ribo family, they are all members of the church. Praise the Lord. Kaya po nung sa bahay po namin, yung pong lumang bahay namin, Chairman, yung po yung napuntahan nyo, yung lumang bahay. Na kung natanda ni Chairman, papasok ka, church. Pero pag tumingala ka, may mga kwarto, 1, 2, 3 na kwarto. Kwarto po namin yun. So, pagbukas ko po ng pinto ng kwarto, pag tingin mo sa baba, church. It was like that. It was like that until si pastor, nakabili sila ng lupa, nakapagpatayo sila ng church. It was like that for many, many years. And that made my calling even stronger. Nung natapos po ako ng high school, I went to Bible college because I want to serve the Lord. Ito pong si Priscilla and Aquila, ganun nila kamahal ang gawain ng si Ate Silang. Kaya po si Ate Silang mahal natin sapagkat si Ate Silang inoffer niya kay Chairman. Kasi po, nung may panahon na nagkaroon po ng division, yung mga kapatid ni Chairman kung saan-saan napunta. So, iniipon niya yung kanyang mga kapatid. Sumama si Sister Piling, sumama si Ate Silang. Sabi niya, Silang, dito tayo sa garahe ko. So for so long, doon tayo sa garahe ni Ate Silang. Ang kagandahan po sa garahe ni Ate Silang, pag liko mo dito, kainan na kami. Oh, Pastor, kainan daw kayo. Kain na kami doon kay Ate Silang. Kaya po meron tayong mga kapatid, deep love for Ate Silang and her family. Kaya po, dinadalayan ko, ipapakisap po sa inyo, ipapanalangin niyo po si Ralph, si Rhea, sapagkat sila na lang po natitira. Marami pong dinagdadaang hamon sa buhay si Ralph at si Rhea, ipag-pray niyo po sila. Hindi po atin dapat kaligtaan sila sa panalangin, sapagkat bilang pagtanaw po ng pagmamahal at utang na loob. Kay Priscilla, ano po ba apelido niya? Mejia. Si Priscilla Mejia. Hello po sa heaven. Priscilla Mejia. Na mga kapatid, alam niyo po, ang kamukha po ko po bilang pastor. Dati ma'am, ang naging parang inspirasyon ko sa pagpapastor, si Pastor Carlos Nubesteros.
Kung kilala niyo, Pastor Carlos. Yan sa Grace Bible Church. Kasi po si Pastor Carlos, yan po yung single. Committed sa Panginoon. Kung saan-saan na po siya nagpastor, nagmission. Lagi kami nagkukwentuhan yan. Nagkukwentuhan kami dahil pareho kaming single. Single for Jesus. Forever. Kaya kami, single for Jesus. Kasama namin si Mark Abiles. Mark Abiles. Puro kami single for Jesus. Nung ako po mag-aasawa na, kinausap ko si Pastor Carlos. Pastor Carlos, pasensya ka na, pero titiwalag na ako sa ating samahan ng mga single for Jesus forever. Mag-aasawa na po ako. Not long after that, si Mark Abiles tumiwalag na rin sa single for Jesus forever. Alam niyo po, mahirap kasing magpastor ng single. Yung po ang aking na-discover nung ako po yung mag-30 na, ang hirap palang magpastor ng single. Hindi ka po ba makakonsentrate? Hindi ka makafocus. Kaya si chairman, nag-asawa na kasi alam niya, mahirap. Mahirap kasi, ma'am, yung pogi ka, tapos nagpapastor ka, ang gulo. Tanong nyo kay chairman, kung di totoo. Ang gulo. So, nag-asawa na si chairman. Ako po, nagpe-pray ako kay Lord. Bigyan niyo naman po ako ng partner in life. Kasi po parang it feels hard to be lonely. It feels hard to be single. So I pray to God. And by the grace of God, nakita ko po si Maricel Regino. Hindi pa po siya doktora noon. Estudyante lang siya. Nakita ko po sa church ko nakita. Doon po sa Evangelical Church of Casanova. Ako po ang pastor, siya po ang treasurer. So, siyempre po, alam naman ni Sister Jojo, ang pastor, lagi napunta sa treasurer. At, Pastor, ito na allowance mo. Pastor, ito na support mo. So, lagi po akong pupunta sa kanya, Pastor, ito na support mo. Siyempre, laging gano'n. Abay, na-inlove sa akin yung treasurer. Dati po, ang lagi niya sabi sa akin, Opo, Pastor. Opo, Pastor. Sabi ko, napakabait naman ng aming treasurer. Opo, Pastor. Opo, Pastor. Sabi ko, pwede na siguro tong pastor's wife. Mabait Aba, nung napangasawa ko na, nawala na yung Opo, Pastor. Nawala na. But you know what, mga kapatid, God gives you a partner in life. Because God knows you need a partner in life. Ang sabi nga po ng God, it's not good for man to be alone. So sooner or later, kung nakikinig si Raymond, sooner or later, Raymond, you need to find your better half. Si Amiel, sooner or later, you need to find your better half. Tingnan nyo naman, nakalimutan ko dyan ang name ng husband mo Neil. Neil, tama, si Neil. Si Neil, tahimik lang yung si Neil Nung nag-meet kami, nagka-counseling kami, tahimik siya. Medyo serious type siya. Pero ngayon, laging nakangiti. Tingnan nyo si Neil, hindi ko siya nakitang tahimik ngayon. Lagi siyang smile. Very happy siya na binigyan siya ng beautiful wife at binigyan siya ng very active kid. Very, very active kid. Alam niyo po, kapag nakapag-asawa kayo ng bigay ng Diyos, lagi kayo nakangiti. Tingnan niyo si Migzo, lagi nakangiti. Tingnan niyo si Benji, lagi nakangiti. Tingnan niyo si Brother Boy, lagi nakangiti. Si Joey din, lagi nakangiti. Sino ba dito yung... Si Aaron, lagi nakangiti. Pagka ikaw happily married, lagi ka nakangiti. Si Niles, lagi nakangiti. Meron ako nakikita minsan, yung wife hindi nakangiti. Siguro, sabi niya, sino ba ito napangasawa ko? Pero yung husband, pag nakaasawa ng beautiful wife and gifted, talented wife, lagi nakangiti. Kasi they're happy. They're happy that God has given them such a lovely, caring, wonderful, gifted wife.
Sino po sa inyo ang nag-date nung Valentine's? Taas nga kamay? O Migs, dinate mo ba yan nung Valentine's? Hindi. O Niles, dinate mo ba yan nung Valentine's? Very good. O Joey, dinate mo ba yan nung Valentine's? O Brother Boy, dinate mo ba siya nung Valentine's? Aaron, dinate mo nung Valentine's? Hindi. You have the most beautiful, wonderful, patient wife. You know what? Hindi yan nakikibo, pero I love Ronnie. Beautiful spirit inside. Kahit hindi mo dinate, nasaan ka ba? Biro lang. Busy, no? But let's talk about Priscilla. Yung mga, baka hahaba po ako eh. Let me focus on the character of Priscilla that makes her the gifted wife. Number one, Priscilla is hospitable. Ano po yun? Bilang isang wife, ano siya eh, hindi siya yung complain na, ano ba naman yung mga bisita, punta rito, kain dito. Hindi, may mga ganung wife eh. Na complain kapag pupunta yung mga friends mo, o lagi ka, busy ka. Si Priscilla is hospitable. Welcome sa kanya lahat ng mga kapatiran, welcome sa kanya lahat ng mga gawain, welcome sa kanya lahat ng mga naghahanap ng ebanghelyo. Open ka sa bahay ni Priscilla. And I think that's important sa isang babaeng gustong gamitin ng Diyos. Dapat, hospitable. Welcome lagi ang mga tao sa'yo. Nakarating na ba kayo sa bahay ni Mrs. Santos? It's a beautiful house. And nung mga nakaraang panahon, lagi tayo nagpupunta doon, may mga gawain tayo doon. Hindi na lang masyado ngayon kasi matatanda na kami. Hindi na kami nakakapunta. Another story about Priscilla is that Priscilla is caring. Caring. Mapagmalasakit siya. Nakita natin kung paano yung pinagmamalasakitan yung mga miyembro ng simbahan. Caring. Accommodating. Madaling lapitan, accommodating. Approachable. Yan si Priscilla. Hindi ka mapapahiya pag lalapit ka sa kanya. In fact, ma'am, ito, iniisa-isa ko to, itong lahat ng mga karakteristik ni Priscilla, ma'am, it describes you. It describes you. Kaya ka, ma'am, perfect partner ka. I'm telling you, walang masyadong tao sa Boracay. Boracay is all to ourselves. Kasi walang tao, walang foreigner. Kasi nga po, may pandemic. Pero sumugod kami doon para kami mag-mission. Di ba? Praise the Lord. Adventurous din si ma'am eh. Kaya natutuwa naman kami, Joy and Aaron, na ang tatay at nanay nyo, at their age, ina-adventure nyo. Kasi kailangan nila yun to keep their spirit young. Di ba, no? So, Japan, Korea, New Zealand, Australia. Mag-tour kaya kayo ng, ma'am, yung cruise. Europe. Hanggat nakakalakad. In fact, sabi ng wife ko, Daddy, hanggat bata pa tayo, dapat mag-tour tayo. Kasi pagka hindi ka na makalakad, paano pa yun? Paano pa tayo mag-tour? Hindi ka na makalakad. Sabi ko, makakalakad pa ako. Don't worry, chairman nga, 76, nakakalakad pa eh. Oh. Adventurous siyang si Priscilla. Okay lang sa kanya sa magpunta. Daring. Passionate. Lagyan mo lahat dyan, Joyce. Passionate. You can read it. Yung passion ni Priscilla sa paglilingkod sa Panginoon. Faithful all the way to the end. Faithful yan si Priscilla. In fact, nagpapasalamat si Apostle Pablo kasi hindi nila iniwanan si Paul in danger. They risked their lives. Sabi po ni Apostle Paul. Loyal yan. Faithful. Loyal. Lagay mo, loyal. Sacrificial. Handang mag-sacrifice. Humble. Unselfish. Unafraid. Yan. O, tingnan nyo yan. Aaron, if you ask me, Aaron, look at me. If you ask me, that describes your mother. Diba? That describes your mother.
Kaya si Mrs. Santos ay gifted wife. Gifted wife. Kaya ang tawag ni chairman, alam niyo ba si chairman, pag nasa CM kami, ang tawag niya kay Mrs. Santos, ma'am, ma'am. Ma'am. Ano nang gagawin ma'am? Ma'am. So driver siya, tapos boss niya si ma'am. Ma'am. Boss niya. Kaya nung araw, nung punta kami sa CM, si Mrs. Santos taga-bit-bit ng lahat ng gamit ni ma'am. Driver ni ma'am, teacher ni ma'am, assistant ni ma'am, hindi yan nawawala kay ma'am. Kasi gifted wife eh. Hindi naman nagbago mamang role, no? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hanggang ngayon, hanggang yung lumipat lang kayo from CAM to here, ganun pa din. Behind any man's success is a loving wife. Tama ba, Chairman? Amen? Meron po tayong mga miyembro dito, I will not mention any name. And I feel sorry because their lives are broken because their wives abandoned them. I have one man right now. Di ba, Sister Dory, ang ganda ng karir niya, ang dami niyang pera. Di ba, Sister Dory, hindi na ako mag-mention ng name kasi naka-online eh. Pero kilala siya, gwapo siya, maganda karir niya, maganda buhay niya, hiniwalay ng asawa. Wala na. Kaya po ngayong mga kabataan, ang hanapin nyo yung kamukha ni Priscilla, the gifted wife. Hindi laging maganda. Hindi laging maganda ang criteria. Ano nga sabi sa Biblia? Huwag nyong tingnan yung maganda sa mukha, o maganda sa buhok, o maganda sa damit. Ang tingnan nyo yung maganda ang puso, maganda ang karakter, maganda ang pananampalataya. Yun ang tingnan nyo. Because behind every man's success is a loving wife. Kaya po ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon, binigyan po ako ng loving wife. Yan. My wife is a loving wife. Bagamat hindi kami minsan nagkakaintindihan, ganun po ata man pag matalino sa iyo yung wife, no? Pag matalino sa iyo yung wife, hindi kayo magkaintindihan eh. Lagi, Dr. Maricel Ribo. Sabi ko sa kanya, doktor din ako eh. Reverend Dr. Ted Ribo. Oh. Kasi ako, Doctor of Divinity ako eh. Ikaw, Doctor of Medicine. Dalawang reason ba't di kami magkaintindihan, ma'am. Number one, age gap. Siyempre, ang isip ko, lagi bumili po kami ng carpet. Sabi ko yan, gusto ko yan. Ang ganda-ganda. Sabi niya, lumang-luma naman niya. Ang pangit-pangit na. Ito mas maganda. So it reveals to me, iba ang taste ng mga old sa mga yan. So now I understand. So malaking bagay po yung age gap. Ikalawa, hindi lang po age gap, syempre yung iba pa, kamukha nga yung pinag-aralan. Oh. Kaya po mga kapatid, mahalaga sa pagpili ng mapapangasawa, yung pipili ka talaga yung ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi pag hindi ka pumili ng ayon sa kalooban ng Diyos, pwede kang mag-failure in life. Behind every man's success is a loving wife. If you have a loving wife, you can be sure you will be successful in life. Kamukha ni Sherman, very successful. Kamukha ni Migs. Kamukha ni Aaron. Kamukha ni Joey. Kamukha ni Neil. Kamukha ni Brother Boy. I can mention all of you. If you do not have a faithful, loving wife, you may not succeed in your calling in life. Kaya nga sabi sa Biblia, he who finds a wife receives a favor from the Lord. Your wife is a favor. Taas nga po kami ng gustong tumandang binata. Taas ang kamay. Tumandang binata. O Romy, gusto mo ba tumandang binata, Romy? Ayaw. Si Romy nga, ma'am, ayaw eh. Umiiling, ayaw niya tumandang binata. Gusto mo ba tutulungan ka ni Chairman maghanap? Sino pa gustong tumandang binata? Wala eh. Kasi malungkot yung nag-iisa.
Lord, please give me a loving wife. God is going to give you a loving wife and a gifted wife at that. Pag ang wife mo gifted, tingnan si Ka Junior. Si Ka Junior. Naniniwala ba kayo na si Sister Dory hanggang ngayon very active? Nag-ALTO ka pa ba rin ba, Sister Dory? Nag-ALTO ka pa niyan? Even in fact, alam niyo po ba, panahon ng pandemic, siya lang. Nag-LTO pa rin, Sister Dory. Panahon ng pandemic, napakasipag, napakaswerte naman ng asawa niyan. Kahit po ganyan na ang edad ni Ka Junior, hindi niya ina-abandon yung asawa niya. Hahanga kayo kay Sister Dory gifted wife. Ayan. Yun lang po aking mensahe this morning and gusto ko po kayong batiin ng Happy Valentine's. Gusto ko po i-congratulate and dalangin ko po sa Panginoon na kayo pong mga wife ay maging kamukha ni Priscilla, gifted wife. Alam niyo po si Elizabeth, hindi ba si Beth? Wala Gifted wife din si Elizabeth. In fact, hindi ko alam kung paano magsusurvive si Sister Kuya Perry kung wala si Elizabeth sa buhay niya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon ngayong umaga na i-recognize ang aming pong mga beautiful ladies and beautiful wives, gifted wives. Our church will never be the same without these gifted mothers and gifted wives. Alam po namin, Panginoon, that the success of the husband depends on the relationship they have with their wives. So allow us, Father God, to develop that wonderful relationship in Jesus Christ. That we work together as partners, serving the Lord together. Dalangin po namin na ma-encourage mo, Panginoon, ang bawat isang kababaihan namin na ibigay ang best nila kung paano ibinigay ni Priscilla ang best niya sa Panginoon. I-partner mo sila, Panginoon, sa mga tunay na naglilingkod sa Diyos. So together, we can shake this world for the kingdom of Jesus Christ. And Father, we pray, tulungan mo po ang Good Neighbor Christian Fellowship na ma-develop namin ang aming mga kababataang babae, mga kababaihan namin, to be like Priscilla, the gifted girl that becomes a gifted wife. Dalangin po namin, Panginoon, aming mga lolo, lola at mga mami na nandito na kami maging magandang inspirasyon ng mga kabataan because we are devoted like Priscilla. We are loyal, we're passionate, we're generous like Priscilla. Because God, you're calling these ladies of influence. Leadership is influence. Priscilla was a leader because she has influenced people for Jesus together with her husband. So, Father, dalangin po namin na tulungan mo po na maging seryoso ang aming mga kabataang babae sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, pagmamahal sa Panginoon. Tulungan po lahat kami na maging tunay na mga lingkod ng Diyos. Nagpapasalamat kami, sa simbahang ito, marami kaming role model. Lord, thank you. Sa simbahang ito, marami kaming role model na kamukha ni Priscilla, the gifted wife. And thank you, Father God, for their influence in this church, their leadership in this church, and their inspiration in this church. May you give them good health, long life, and may their tribes increase. And you fill this church with people like Priscilla. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless you.